Hello mga Japanina! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ito nga sobrang nag-snow sa labas. And ito yung pinangarap ko simula pa lang ng bata ako. So dahil nga dyan, lalabas tayo para maglaro. Samahan niyo ako. So talagang simula pa lang ng bata ako, pangarap ko na maglaro sa snow. Dati nga sinasabi ko lang sa ate ko na dalhan ako ng snow sa Pilipinas para naman maranasan ko at mahawakan ko siya. Pero ngayon, ito na. Ito na yung pangarap ko. Ang babaw lang ng pangarap ko pero dyan ako masaya. Kaya samahan niyo ako. So sa mga oras na to nga, pupunta kami ng asawa ko sa park. Doon ako maglalaro. Doon ako mag-aasal bata. 32 years old na ako pero dahil dito parang bumalik ako sa pagka 10 years old. Sobrang saya sa pakiramdam na yung pinapangarap mo noon, ngayon magagawa mo na. Sobrang bihira lang ng pagpatak ng snow dito sa lugar ko. Kaya naman nalaman ko, nag-check ako sa weather forecast, napapatak nga ng snow sa araw na to. Talagang wala akong sinayang na oras. Pinilit ko pa yung asawa ko na samahan ako sa park para lang maglaro. Kaya tara, samahan niyo ako. Tapusin niyo yung video kasi makikita niyo kung gaano ako kasaya. Sobrang excited ko, sobrang kulit ko na. Ito na nga, papunta na nga kami sa park. Ay. So ito na, after mga 30 minutes, ayan na, nasa park na nga kami, naglalakad na kami. Yung asawa ko, ewan ko ba kung bakit nakapayong pa yan, pero kasi ayoko, gusto ko ma-feel yung snow. So, ito na, sobrang, wala pang isang oras na pumapatak yung snow. Sobrang kapal niya na agad. Hindi naman ganun kakapal, pero sobrang ganda niya na talaga. As in, lahat na makikita mo, puti. Sobrang babaw lang ng kaligayahan ko. Yung mag-hi ka lang sa akin or iparamdam mo sa akin na hindi mo ako nakakalimutan. Sobrang saya ko na. Ito pa kaya na nakakapaglaro na ako sa pinapangarap kong snow. Rest day ko nga pala na, kaya sobrang saya ng pakiramdam ko kasi alam mo yun, sumakto sa rest day ko na uulan ng snow, kaya naman nakapaglaro ako. Sobrang saya, halos as in talagang wala akong sinayang na oras. Isang araw lang kasi papatak yung snow dito, kaya isang araw din. Buong maghapon ako naglaro sa labas. So, maiba nga tayo. Kasi meron ako nakikita sa Facebook na kumakalat about kay Janela in Japan. So, kung di niyo nakikilala, siya yung vlogger dito nagsimula sa Japan. So, lagi ko nga pinapanood yung mga vlog niya. At saka nagagandahan din kasi ako sa kanya. Siya nga yung ginagawa kong inspirasyon habang nag-e-edit ako ng mga vlog. So, yun nga, sabi niya sa Tony Talks, yung 10,000 yen or isang lapad is kasya na daw. So, para sa akin is, oo, mapagkakasya ko naman siya kasi para sa akin kasi may asawa nga ako na sumusuporta at talagang binibigay din lahat ng luho ko. So, yung 10,000 yen na yun, parang kasya sa akin sa isang buwan. Minsan nga sobra pa. So, siguro hindi niya lang nasabi ng buo na yun nga, sinusuportahan din kasi siya ng asawa niya. Kaya nasabi niya na kasya na yung 10,000 yen. Pero para sa amin, para sa akin, oo, kasya na siya. Para sa akin na. Pero for sure, dun sa mga solo lang or sa mga walang asawa or sa mga single na talagang sarili lang nila yung tumutulong sa kanila is yung 10,000 yen is talagang hindi kasya. So, huwag tayo basta-basta mambash. Baka behind the story naman is syempre, may asawa si Janela kaya talagang masasabi niya kasya na sa kanya yung 10,000 yen. And para sa akin, halos pareho lang kami ni Janela na maibigay lang yung gusto ng pamilya ko is sobrang saya ko na yung kahit walang matira sa sarili ko. Pero not all the time kasi syempre pag alam ko naman na may kailangan din akong gastusin din, tulad nga lang kailangan ko rin syempre tulungan yung asawa ko sa mga bayarin sa bahay, sa mga gastusin pang araw-araw. So nagiging honest naman ako sa family ko na pag hindi ko kaya, hindi ako magbibigay. So, sobrang thankful ko din kasi sobrang understanding ng family ko na hindi naman nila ako pinipilit magbigay. Kung meron man, magbibigay. Pero kung wala, hindi naman nila ako pinipilit. So, sobrang thank you. Kaya mahal na mahal ko yung family ko eh. So, ayun, mabalik na nga tayo sa paglalaro ko dito. Pasensya na, napasegue pa tuloy kay Janela kasi sobrang ang dami ng babash sa kanya. Pero guys, wag tayo basta-basta mambabash kung hindi naman natin alam yung inside story. So,
Yun, happy lang. Spread love lang lagi. No hate, just love. So, sa mga oras na nga yan is naisipan na namin bumalik kasi nga sobrang nilalamig na yung asawa ko. Though gusto ko pa maglaro pero siya kasi sobrang nilalamig na. And ayoko naman na magkasakit siya dahil sa sarili ko lang kagustuhan. So ngayon nga pupunta kami ng Starbucks, doon kami magpapainit. O baka kung ano isipin nyo magkakape kasi kami doon. So kung tatanungin nyo kung anong pinagkaiba ng Starbucks dito sa Japan at Starbucks sa Pinas, is ang masasabi ko, halos wala namang pinagkaiba, pareho lang. Yun lang, wala yung favorite kong coffee jelly dito sa Starbucks ng Japan. Sa Pilipinas lang ata meron nun. So, ito na nga habang papasok kami, sobrang saya-saya. Ang ganda ng paligid para sa akin kasi halos lahat puti. Doon nga sa part na yun, sa may padulasan na yun, gusto ko pang pumunta. Pero sabi ng asawa ko, parang hindi niya na daw kaya yung lamig. Kaya dyan na lang kami magstay sa Starbucks. So, pagpasok nga namin is makikita mo yung mga tinapay, tas ayan, umorder na rin kami. So, ang na-order ko nga pala sa part na yan is hindi coffee jelly, caramel, echeche breche, ganyan, 20. So, pinakamalaki. Masarap sana umorder ng tinapay, pero sa mga panahon yan, sobrang busog ko pa kasi kakain lang namin ng breakfast bago kami lumabas. Yes, breakfast po. Kahit 12:30 na nung lumabas kami kasi sobrang late na po namin nagising kasi nga po pareho naming day off. Kaya wag nyo kong iba siya kasi pinakita ko yung oras or naglagay ako ng oras sa caption. So, pa-baby time muna tayo. So, nagstay lang kami ng mga 30 minutes sa Starbucks. Tapos, ayun na nga. Tapos na namin inumin yung kape. So, pauwi na kami sa mga oras na yan. Dahil nga hindi na namin kaya yung lamig. Hindi ko na rin kinaya yung lamig. Kahit gusto ko pang maglaro, sobrang lamig talaga. So, dito nga pala, sa Starbucks nila dito sa Japan is ikaw mismo yung magtatapon ng basura mo. Nakasegregate pa rin yan mula sa nabubulok, sa plastic, at saka sa mga liquid. So, ayan nga sa mga oras na yan, pauwi na kami. Kasi halos lumalakas na rin yung patak ng snow. Baka hindi na kami maka-uwi gamit yung sasakyan. Kasi nga hindi siya yung gulong niya is hindi pang snow. So, delikado na rin. So, sobrang camera shy ng asawa ko. Halos ayaw niya talaga mapapasama sa mga vlog ko. Ngayong araw nga lang, napilit ko lang siya. Pero bago ko pa ito ma-upload, halos mag-aaway pa kami. Kasi nga, sabi niya, wag ko daw siyang isama. Halos lahat ng video ko, kasama siya. So, paano ko gagawin yun? Tinatamad ako maglagay ng mga stickers sa mukha niya. So, napilit ko pa rin siya. Sabi ko, nako, i-upload ko pa rin to kahit ayaw mo. Wag mo na lang panoorin. So, nanalo pa rin ako. So, ayun nga, pabiyahin na kami pa uwi. Sobrang saya ng pakiramdam ko kahit sobrang ikli lang ng oras sa paglalaro ko sa labas. So, fast forward, andito na kami sa bahay. Salamat sa pagsama niyo sa akin hanggang sa susunod na mini vlog. Thank you so much. Please like and share ng page ko. Thank you. Dito na lang muna. Bye-bye!